anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtataka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kinakailangan ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipanganak sa Espiritu." "Paano po mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo ng Israel. Ay hindi nyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan o ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinataas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At salamat sa Panginoon, ngayon po ay April 14, 2026. At ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing spiritual. At ito pong pagbasa natin sa araw na ito ay nagmula po kay San Juan. Ito po yung parang pinakakarugtong o part 2 ng Gospel kahapon tungkol sa pag-uusap ng Panginoong Jesus at ni Nicodemo. So si Nicodemo po ay isang Pariseo, no? And of course, patuloy na sinasabi ng Panginoong Jesus ang tungkol sa isilang muli o ipanganak muli sa Espiritu. O tinatawag natin spiritual rebirth. Tayo po mga tao, lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Pero sabi nga po sa mabuting balita na kailangan lahat ng nilikha ng Diyos ay ipanganak muli sa Espiritu. Lahat tayo ay nakaranas kung paano tayo ipinanganak ng ating mga nanay sa pamamagitan ng, siyempre, yung natural, paglilihi, panganganak, duman tayo sa katawan ng ating mga magulang. Pero kapag meron tayong sapat na isip na makapagdesisyon na isilang muli sa pamamagitan ng Espiritu, dapat ginagawa natin yun. Sapagkat ang tinutukoy na pagsilang dito ng Panginoong Jesus ay yung ating pagbabalik loob, pagbabago ng ating ugali na maging mabuti. O halimbawa, ano man yung mga kasalanan ginagawa natin na nakakasira sa pananampalataya natin sa Diyos, nagiging dahilan ng ating mga kasalanan, kailangan tayong isilang muli sa Espiritu. Tulad ng lagi kong sinasabi at lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa, na tayo nilikha ng Diyos na hindi lang naman katawang lupa. Kasi yung katawang lupa natin, whether we like it or not, iiwan natin yan, mamamatay yan. Pero meron tayong Espiritu, meron tayong kaluluwa, no? Yan ay isa rin sa mga component ng pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya lang sa panahon na ito, masyadong nabibigyan ng mas atensyon ng mga tao ang katawang lupa. What about our kaluluwa? Napag-isipan na ba natin to na anytime na kunin tayo ng Diyos, ay makapasok tayo sa langit. Kaya ang makakapasok sa langit ay yung namang ipinanganak muli in spirit. Paano natin nalalaman kung tayo may panganak
sa Espiritu. Sa pamamagitan ng makita sa atin yung mga bunga ng banal na Espiritu. Kamukha ng nagkakaroon na tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, sa lahat sa ating Diyos. Yan ang number 1 na bunga ng banal na Espiritu, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Yung nagkakaroon na tayo ng kagalakan or ng joy, na kahit ba nasa gitna tayo ng pagsubok, may karamdaman ka ngayon, tapos ka sa pera, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa sarili mo, pero nandun yung kagalakan na hindi pwedeng agawin ng talo ng dyablo. Yung bang tipong nasa gitna ka ng bagyo, pero hindi ba, nagtitiwala tayo na kasama natin ang Panginoon. Kaya sa mga simpleng bagay, nagiging, nandun yung kagalakan natin. Kasi magkaiba kasi yung kagalakan sa kasiyahan, no? Kasi yung kasiyahan, naging masaya lang ang tao kapag masaya ang sitwasyon. Pero yung kagalakan, kahit hindi maganda yung sitwasyon, kahit nasa gitna ng pagsubok, nandun yung kapanatagan ng kanyang damdamin, no? Kagalakan. Malalaman din natin na ipinanganak tayo sa Espiritu kapag nandun na yung pagpipigil sa sarili. Marunong na tayong i-handle yung ating free will. Alam na natin kung saan natin ibibigay yung ating desisyon. Ito pa, pipiliin ko ba yung tama o pipiliin ko ba yung mali na magdadala sa akin sa kasalanan? At ano pa ang mga bunga ng banal na Espiritu? The love, the joy, the peace of mind. Ayan. Sa panahon natin ngayon na marami ka dapat, nauuso yung mga salitang anxiety, depression, stress. Di po ba? Pero pag tayo po ay pinanganak sa Espiritu, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan ng ating isipan. Laging ang nasa isip natin, ay andyan ang Panginoon. At siya hindi magkukulang sa mga panahon lalo na siya ating kailangan. Amen? Yung pong kabaitan, kabutihan, nandoon na po yun. Pero syempre, huwag natin kakalimutan na lahat ng ito, mga bunga ng banal na Espiritu, maglilid talaga to sa buhay na walang hanggan. Pero, huwag natin kakalimutan na dapat seek first the kingdom of God. Love God with all our heart, soul, mind, and strength. Dapat lahat ng kabutihan na ginagawa natin ay dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng gawa ng kabutihan, ginawa pala natin na minamahal ang Diyos. Kasi may mga ganong sitwasyon na kaya lang gumagawa ng kabutihan. Halimbawa, sa politika, na kaya pala siya gawa ng kabutihan, tulong sa tao, kasi gusto niyang maitas ang kanyang sarili, gusto niyang manalo sa eleksyon, mga ganong example, no? Pero ang gusto ng Panginoon yung gumagawa tayo ng kabutihan, we are spiritually rebirth, may rebirth tayo, no? Spiritual rebirth, kasi mahal natin ang Diyos. Sabi nga, no, na kung sino mong sumampalataya sa Panginoong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung dito pa lang sa lupa, hindi na tayo na-practice kung anong gagawin natin sa langit. Amen? Kailangan dito pa lang sa lupa, buhay pa lang tayo, yung espiritu natin alive na. Hindi tayo dapat spiritually dead. Dead, no? Ibang buhay physical, pero patay spiritual. At marami ngayon, mga tao na ganun ang sitwasyon, na kumikilos lang sa araw-araw, nakakapagsalita, nakakapagtrabaho, pero physical lang pala ang kumikilos. Napakahalaga na dito pa lang sa lupa, may connection na tayo, ating espiritu sa espiritu ng Diyos. Amen. At yan talagang tinutukoy niya, yung ating pagbabalik loob sa Panginoon, yung pag-ibig natin sa Diyos, upang ang mga bunga ng banal na Espiritu ay makamtan natin. Kasi sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, ang banal na Espiritu ang ibinigay ng Panginoong Jesus para maging gabay natin sa paggawa ng kabutihan. Amen? Kasi mahirap gumawa ng mabuti kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Sabi nga, our body should be the temple of the Holy Spirit. Dapat nananahan ng banal na Espiritu sa ating buong pagkatao. Sa ating isip, sa ating kilos, sa ating mga sinasabi.
Amen. Mahirap kasi na kuminsan lingkod na tayo ng Panginoon, nasisilbi na tayo sa Panginoon, parang, minsan nagiging parang, ano na lang, front na lang yun eh. Pero pagdating sa bahay, nagmumura, gumagawa ng masama, hindi po ba? Hindi yun na silang o ipinanganak muli sa patnubay ng banal na Espiritu. Napakahalaga na maunawaan natin ang importansya ng banal na Espiritu sa buhay natin, sa buhay pananampalataya natin. Kasi, tulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay mawawala sa mundo na hindi natin alam kung kailan. Hindi natin may pagmamalaki na marami tayong pera, na bata pa tayo. Hindi eh. Kaya dapat hindi tayo dapat mabuhay sa mundo ito na umaasa lang tayo sa kung ano nakikita natin. Kung ano nakikita natin sa social media, na kapag mas maraming pera, mas masarap ang buhay, mas may peace of mind. Hindi ganun yun eh. Dapat lagi natin ilagay sa ating isipan na tayo ay nakikitira lang sa mundong ito. Kaya everyday dapat natin pinasasalamatan ng Diyos, pinupuri ang Panginoon, lagi natin iniisip na bawat pagtibok ng ating puso, pagkurap ng ating mata, nagmula yan sa Panginoon. Na lagi natin isipin na yung kinain natin, ang nakikita natin dumadating yung ating mahal sa buhay ng safe. Hindi po ba? Makita natin ang Panginoon sa mga pagsubok. At hindi natin lahat makikita yun kung hindi tayo ipinanganak muli sa Espiritu. Ang Panginoong Jesus, nung panahon niya sa New Testament, diba? Bininyagan siya ni Juan Bautista sa tubig. At anong sumunod? Bumaba ang banal na Espiritu sa kanya. Amen. So, ganun din tayo dapat. Malalaman naman natin ang presensya ng banal na Espiritu kapag nandoon na yung mga bunga ng banal na Espiritu, kung mga binanggit ko kanina. The love, the joy, the peace of mind, the self-control, the kindness, the goodness. Mahirap kasi na patuloy tayong nabubuhay sa mundo na nakatingin lang tayo sa mundo. Hindi natin inuuna ang Diyos. Ano naman yan eh? Tulad ng lagi kong ibinabahagi, relasyon sa Panginoon, napakahalaga. Kung meron tayong relasyon sa ating mga mahal sa buhay, may time tayo sa kanila, binibigay natin lahat ng mga bagay na para sa kanila, kasi mahal natin sila. Much better, no, na ganon ang higit natin gawin sa Diyos. Kasi lahat ng mga mahal natin sa buhay, nanggaling namin sa Panginoon eh. Tsaka pag namatay naman tayo, hindi naman tayo ililigtas ng ating mahal sa buhay para makapasok sa langit. Amen. Lahat tayo, kilala natin ang Diyos, marunong tayo magdasal, pero huwag natin kakalimutan yung sinabi sa Mateo chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, paano tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos? Kung yung mga simpleng tukso, hindi natin maiwasan, di ba? Di ba, bawal sa atin yung baboy kasi high blood na tayo. Sobrang matatamis kasi diabetic na tayo. Yung mga bagay na nakikita natin na bawal sa ating katawan, pero hindi natin mapigilan. Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, hindi natin siya maiwaksi. Ano yan eh, magkalaban yan eh. Yung flesh and spirit, the Holy Spirit, magkalaban yan. Kung sa mga ganong bagay pa yan, paano natin mas makakayanang sundin ang inuudyok sa atin ng banal na Espiritu na magpatawad, na huwag mainggit, na hindi huwag maging kahaman sa pera, na maging matulungin sa kapwa. Mas lalong mahirap gawin yun. Kung sa mga simpleng bagay, simpleng mga pagkain, hindi natin ma-resist, hindi talaga tayo maipapanganak muli sa Espiritu. Ano mapapala na isang tao, makamtan man niya ang lahat dito sa mundo, kung ang kapalit naman ito yung kanyang kaluluwa. Magkaroon din po tayo ng pagninilay sa ating buhay. Hanggang saan ba? Ano ba ang talagang mahalaga sa buhay ng isang tao? Amen. Mag-iingat tayo sa panahon natin ngayon talagang binubulag tayo
ng mundo sapagkat ang dyablo ang naghahari. Nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa pera, sa kasikatan. Nawawala yung eagerness natin, desire natin na maging spiritual rebirth, silang muli sa espiritu. Kasi sa pag-aaraw naman ng paghukom, hindi naman titignan talaga ni Lord kung ano bang naging profesyon natin sa mundo, kung kano kalaki ba naging natin sa bank account. Titignan pa rin ng Diyos yung ating ginawa dahil sa mahal natin ang Panginoon. Amen. Hindi yung mga puro panglupa, ang tawag ng laman, ang ating mga ginagawa. At saka malalaman naman natin na hindi wala sa atin yung muling pagsilang sa banal na espiritu kapag kung patuloy pa rin ginagawa natin yung mga capital sin, kamukha ng pride, yung mga pagiging mayabang natin, pagmataas natin, yung greed, yung pagiging gahaman sa pera, no? Hindi parang walang kabusugan sa pera, yung minsan mayaman na nga sila, hindi pa nila pinamamahagi sa iba, no? Kumbaga, para lang sa kanila yun, kahit alam naman nila na hinihiram lang naman yun, o pinagkatiwala ng Diyos. Yung anger, hanggang ngayon may galit ka pa sa kapwa mo, wala doon ang spiritual na pagka-reborn natin, no? Ano pa yung gluttony, pagiging matakaw, pagiging tamad, yung pagiging envy, yung pagiging mainggitin, yung lust, yung tawag ng laman, yung, alam nyo na yun, yung mga tukso sa laman. Yan po yung mga hindi pa yan naisisilang at sa espiritu. Kaya ito po nga mabuting balita natin ay nananawagan ng ating Diyos na tayo ay magsikap sa tulong ng Panginoon na maisilang uli, maipanganak muli in spirit. In spirit. At malalaman nga natin yan kapag ang mga bunga na banal na espiritu ay nandun na. At higit sa lahat, malalaman natin na kapag na tayo isinila na sa espiritu, kapag kaya na nating isurrender lahat sa Diyos ang meron tayo. Surrender natin sa Kanya yung ating mga kahinaan, may tayo sa Kanya ng kalakasan, magbalik loob tayo sa Panginoon. Yung bang yung sinabi nga ng Panginoong Jesus na deny yourself, carry your cross, and follow me. Actually, the big O to yung obedience, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung pagsunod sa gusto natin. Kasi nangyayari na po ngayon, yung sinabi sa Bible na darating ang panahon, hindi na makikinig ang tao sa salita ng Diyos. Susundin na lang ng tao kung anong gusto niyang madinig. Alam niyo yun? Nangyayari yan sa social media. Ang gusto lang mapakinggan ng tao pagdating sa salita ng Diyos, yung gusto lang niyang marinig. Ano ibig sabihin nun? Kapag narinig ng tao ang salita ng Diyos na apektado siya, halimbawa, yung pangangalo niya, pag nanakaw, pagsisinungaling, hindi pagsisimba, ayaw yun ng tao, hindi niya papakinggan. Pero pag may nagsalita tungkol sa in favor sa ganito, in favor sa ganyan, in favor sa divorce, abortion, sa same-sex gender, ayan, pakikinggan niya ng tao. Nangyayari na nga po ngayon. Kaya kailangan tayo ay magsumikap, manalangin. Hingin natin ang kalakasan mula sa Diyos na lahat tayo ay isilang muli sa espiritu sapagkat buhay na walang hanggan ang kapalit niyan. Kapag naisuko na natin sa Panginoon, yung mga kahinaan natin bilang isang tao, ututusin, talaga namang mahirap sundin ang salita ng Diyos. Kasi spiritual battle yan between good and evil. Pero, hindi naman magbibigay ang Diyos ng utos na imposibleng sundin. Hindi masunod ng tao. Ang problema lang nasa sa atin. Ibinigay na ni Kristo ang kanyang buhay para magkaroon na tayo ng kapangyarihang lumaban sa dyablo, no? Sa talo ng dyablo. Ngayon, sa atin na yan. Kung gugustuhin natin. Araw-araw, ito ang pinakamalaking problema ng tao. Lahat tayo, ito ang pinakamalaking problema. Paano masusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Paano tayo makakapasok sa langit? Yan ang totoong malaking problema natin. Mas mahigit pa yan sa problema na
na iniisip mo ngayon, yung sakit mo, yung war sa Iran at US, yung problema mo sa pera, problema mo sa asawa mo, wala yan. Napakaliit niyan. Dahil bawat isa sa atin, yan ang nagiging problema natin everyday. Inaagaw ng Diablo yung ating pananalig, relasyon sa Panginoon. Ayaw ng Diablo, ng talo ng Diablo na nakakalintay na salita ng Diyos. Nagsisimba, nagdadasal, ayaw niya yan. Kasi ayaw niyang tayo'y ipanganak muli sa espiritu. Gusto niya ng Diablo, may pinanganak lang tayo sa laman, sa tawag ng laman. Di po ba? Parang hinahanap natin, puro mga nakakasaya sa laman, di ba? Mabuti naman ng Diyos eh. Hindi naman inaano ng Panginoon na yumaman ng isang tao, magkaroon ng business. Hindi na eh. Kaya lang sa iba, dapat unahin natin yung spiritual relationship natin sa Panginoon. Kasi, ayun nga, mahirap magsisi sa huli na hindi tayo ipinanganak sa Espiritu. Karoon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin na kami dapat isilang sa Espiritu Santo. Upang sa ganoon, ang mga bunga ng banal na Espiritu ay amin pong makamtan, amin pong maisabuhay. Panginoon, alam mo ang mga kahinaan namin, ang mga tawag ng laman na pinagpapalit ka namin, ang mga bisyo na nakakasira sa aming kalusugan. Panginoon, ito ay mga makamundong bagay na kinamumuyan mo. Na wow, Lord, ituro mo sa kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob, na gamitin ng aming free will para makuha ang mga bunga ng banal na Espiritu. Magkaroon kami ng spiritual rebirth o reborn upang maging bukas ang kaharian ng Diyos. Sama-sama po natin idasal ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikaw sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Itanong po natin sa ating sarili sa pagkakataong ito, ako ba ay napanganak na sa Espiritu? Amen. So, kung bibigay po ni Lord ang April 15, 2026 Wednesday Gospel
Muli sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita upang masunod natin ang sinabi ng Panginoon na di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang mamumutawi mula sa bibig ng Diyos. Maraming pong salamat, and to God be the glory.